Ang digmaan ay magastos, lalo na ang labanan ng Rusya at Ukraine na isa sa pinakamahal kamakailan. Naglaan na ang pamahalaan ng Rusya ng daan-daang bilyong dolyar para sa kanilang pananakop. Habang tumatagal ang labanan, lalong hindi na ito mapanatili. Unti-unti, ang makinang pandigma ni Vladimir Putin ay unti-unting inuubos ang yaman ng Rusya at ang ekonomiya ng bansa ay mabilis na bumabagsak patungo sa resesyon sa napakabilis na bilis. Noong mga unang yugto ng digmaan, may mga reserba ang Kremlin na maaaring sandalan. Kapag nagsimulang maramdaman ng kanilang ekonomiya ang bigat ng sitwasyon, matagal nagplano ang Kremlin bago ang pananakop noong 2022. Handa na rin sila sa mga parusa at problemang pinansyal na kakaharapin sa digmaan. At nakahanap ito ng mga paraan para maagapan ang mga iyon, tulad ng pagbabawas ng utang sa labas ng bansa, pagbabawas ng pagdepende sa mga teknolohiyang kanluranin at iba pang mga yaman, at pag-iipon ng pambansang pondo ng kayamanan nito. Ano ang tinatawag ngayong chess war ni Putin? Sinimulan nitong palakasin ang mahahalagang ugnayan sa kalakalan sa mga bansa tulad ng India at China. Masyado rin silang kumpiyansa na patuloy na mamuhunan ng malaki sa langis ng Russia at iba pang yaman kahit anong mangyari sa Ukraine. Dahil dito, kahit na sunod-sunod na parusa mula sa kanluran ang tumama sa Russia noong 2000 at 22 at 2023, nanatiling medyo matatag ang ekonomiya ng bansa. Ipinagmalaki ni Putin, mas matatag pala ang ekonomiya at pamahalaan ng Russia kaysa akala ng kanluran. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, nagsimula ng maramdaman ang tunay na epekto ng mga parusa. Ang labis na paggastos ni Putin sa depensa ay lalong nagpapalubog sa bansa na posibleng hindi na ito makabangon. Ngayon, ang leader ng Russia ay nasa mahirap na sitwasyong parang naipit sa dalawang bato. Sa isang banda, habang mas maraming pera ang ibinubuhos ni Putin sa digmaan, lalo namang humihina ang ekonomiya ng kanyang bansa mula sa loob. Kahit bawasan ng Pangulo ng Russia ang gastos sa depensa at seguridad, malamang nahaharap pa rin sa resesyon ang bansa. Sabi ng mga eksperto sa ekonomiya, walang maayos na paraan para malampasan ang sitwasyong ito at walang panalo para kay Putin. Sa halip, kailangan lang niyang pumili ng landas na sa tingin niya ay hindi gaanong mapanira o kung alin ang mas makikinabang siya sa personal na antas. Maaring ito ang dahilan kung bakit inanunsyo ng pamahalaan ng Russia ang plano nitong gastusin ang nakakagulat na 38% ng kanilang pambansang budget para sa militar at seguridad sa taong 2026. Ito ay isang hindi pa nangyayaring antas ng paggastos para sa militar. Kakaunti lang ang mga bansa sa mundo na handang gumastos ng malaking bahagi ng budget nila puro para sa digmaan, na halos walang natitirang pondo para sa napakaraming ibang gastusin sa pagpapatakbo ng isang bansa. Mukhang naniniwala ang Rusya na tama ang direksyon dahil nagsumite ng draft na budget para 2026-28 sa Estado Duma, kabilang ang 129 trilyong rubles, dolyar, 159 bilyon na nakalaan para sa digmaan sa Ukraine hanggang 2026. Ito ay, sa katunayan, isang bahagyang pagbawas. 44% na pagbawas kung tutuusin, kumpara sa mga ulat na numero ng 2025. Dahil dito, masasabi ni Putin na natupad niya ang pangakong binitiwan noong Hunyo 2025 nang siya'y nag-anunsyo. Plano naming bawasan ang gastusin sa depensa at nagpaplano kami para sa susunod na taon at sa mga susunod pang taon at para sa susunod na 3 taon. Gayunpaman, hindi ito ang inaasahang bawas ng marami nang unang nagsalita ang Pangulo ng Russia tungkol sa pagbabawas ng budget, kasama ang 129 trilyong rubles para sa depensa at karagdagang gastos sa hukbo, pulisya at lihim na serbisyo. Tinatayang aabot sa 1.684 na trilyong rubles o 207 bilyon ang gastos ng Russia. Hindi na rin nakakagulat kung lumampas pa riyan ang aktual na gastos ng Russia at malamang na mangyari ito. Isiniwalat ng isang tagaloob sa Reuters na madalas lumampas ang aktual na gastos ng Russia sa militar sa itinakdang target at may dagdag pang gastusin na minsan ay hindi inihahayag sa publiko. Noong 2025 classified o lihim ang opisyal na tala ng paggastos ng Russia sa depensa. Kaya hindi malalaman ng publiko at mundo kung magkano talaga ang ginastos ng bansa sa pananakop. Alam natin mula sa mga nailathala na may dagdag na pondo para sa pagsisikap sa digmaan. Halimbawa, 30 bilyong rubles ang ibinigay bilang kapital para sa PSB-1
sa mga malalaking bangko na nagsisilbi sa military-industrial complex ng Rusya. Malamang na mauulit at mabubunyag pa ang ganitong mga insidente sa 2000 at 26, 2000 at 27 at habang nagpapatuloy ang digmaan. Hindi rin nakakagulat kung magbago ang desisyon ng Rusya sa paggastos anumang oras. Sabi ng isa pang source ng Reuters, kung may labanan, pwede silang magdagdag ng pondo kahit kailan. Ang nakalaang paggastos para sa 2000 at 27 ay nakatakda ring lumampas sa antas ng 2000 at 25. Ipinapakita nito na handang gumastos ang pamahalaang Ruso para sa digmaan hanggat kailangan. Ano man ang halaga. Paano tustusan ng Russia ang mga gastusing ito? Abala ang Ministeryo ng Pananalapi sa paghahanap ng solusyon sa kakulangan sa ekonomiya habang mataas pa rin ang pondo sa depensa. Sa huli, nauwi ito sa marahil pinakasimple at pinaka-obvious na desisyon. Itinaas ang value-added tax sa 22% kasabay ng pagtaas ng iba pang mga buwis upang makalikom ng karagdagang pera na kailangan para pondohan ang digmaan. Sa madaling salita, mga ordinaryong Ruso at negosyo ulit ang magbabayad para sa digmaan ni Putin sa Ukraine. Kahit na nangako ang gobyerno na mananatili sa mas mababang value-added tax rate na 10% para sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain, gamot at mga gamit ng bata. Ang karaniwang Ruso ay tiyak na malulugi o mawawalan ng pera dahil sa mga desisyong ito. Aminado ang maraming ekonomista na ang pagtaas ng value-added tax ay magpapabagal sa ekonomiya, magdudulot ng bagong inflasyon, at magtataas ng presyo ng karamihan ng produkto at serbisyo. Kailangang mabuhay ang tao. Habang tumataas ang gastos at hirap ng buhay para sa mga pamilyang Ruso, lalo lang itong magpapalala sa kalagayan. Siyempre, ginawa ng Kremlin ang lahat para paliitin ang mga negatibong epekto nito. At tinawag pa nga ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ang bagong budget na ganap na balanse. Sinabi rin na normal lang ang pagtaas ng buwis para sa estado sa yugtong ito. At sinunod ni Peskov ang Kremlin sa pag-ulit ng importansya ng pagkapanalo sa digmaan para sa kapakanan ng ating mga anak at apo. Ito na ang pinakamatinding yugto ng digmaan. At ito ang magtatakda ng hinaharap. Kaya naman ang ating pagkamakabayan. Habang nauubusan sila ng pera at humihirap ang buhay, posibleng mawalan ng suporta ang karaniwang mga Ruso sa ganitong uri ng nasyonalismo. Batay sa survey, mas gusto ng karamihan sa mga Ruso ang mapayapang pagtatapos ng digmaan kaysa tuloy-tuloy na labanan. Malaki ang posibilidad na lalong bumaba ang kasikatan ni Putin habang tumatagal ang labanan. Ayon kay Vadim Baranov, isang ekonomistang Ruso, maaaring maramdaman ng Pangulong Ruso na wala na siyang ibang pagpipilian. Kaya naglabas ang Kremlin ng malaking budget sa digmaan para ipakitang di nagbago ang prioridad ng Russia sa loob at labas ng bansa. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Nag-anunsyo itong maglalaan pa ng mas malaking pondo para sa digmaan sa mga susunod na taon. Ipinapahayag ng Russia na wala itong planong sumuko, magtaas ng puting bandila o makipagnegosasyon sa ngayon. Handa itong ipagpatuloy ang pambobomba sa Ukraine, magpadala ng mas maraming sundalo at kagamitan sa hangganan, at gawin ang lahat para masakop ang mga teritoryo at makamit ang layunin nito. Responsibilidad ng Ukraine at kaalyado nito ang tamang pagtugon. Maaaring inaasahan ng Rusya na magdulot ito ng takot at presyur sa Kiev at iba pang lugar para pilitin ang Ukraine na isuko ang teritoryo at pumirma ng kasunduang tigil putukan pabor sa Rusya. Sa totoo lang, malabong mangyari iyon. Mas malamang na mapunta ang Rusya sa mas desperadong sitwasyon dahil sa mga desisyon nito sa budget. Noong Hunyo 2000 at 25 sa St. Petersburg International Economics Forum, nagbabala ang mga matataas na opisyal mula sa bangko at industriya ng pananalapi ng Rusya na kailangang pumili ang Rusya kung ililigtas ang ekonomiya o ipagpapatuloy ang digmaan. Noong Setyembre 2025, nagbabala si German Gref, pinuno ng Sberbank sa Rusya, na halos zero na ang paglago ng ekonomiya at dapat kumilos agad ang central bank para maiwasan ang sobrang paglamig. Ayon sa kanya, mahalagang makalabas agad sa yugto ng kontroladong paglamig upang hindi mauwi sa stagnasyon dahil mas mahirap pasiglahin kaysa palamigin ang ekonomiya. Sumang-ayon ang iba. Pati si Ministro ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya ng Rusya, Maxim Reshetnikov, na nagbahagi ng pangamba.
na nasa bingit ng resesyon ang bansa. Kung ito man ay isang tuwirang pagpili sa pagitan ng pagpapatuloy ng digmaan o pagprotekta sa ekonomiya, malinaw na nagawa na ang desisyong iyon. Pinili ni Putin ang digmaan at kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan nito. At ang mga kahihinatnang iyon ay inaasahang magiging napakabigat. Tulad ng nabanggit kanina, nagawa talagang makayanan ng ekonomiya ng Russia ang unang ilang taon ng digmaan. Salamat sa maagap na mga hakbang na ginawa ng bansa bago ang pananakop upang ihanda ang sarili nito. Naglaan ito ng pondo mula sa kaban ng bayan, papunta sa military-industrial complex, at umasa sa matibay na ugnayan sa kalakalan sa mga bansa, tulad ng China at India, upang mapanatiling maayos ang daloy ng napakahalagang industriya ng langis nito. Kahit pinatawan ng parusa at pinutol ng kanluran ang ugnayan sa mga bangko at negosyo ng Rusya, unti-unting humina ang sigla at pagsapit ng 2,000 at 25 tinamaan ng krisis ang mga sektor gaya ng konstruksyon, pagmimina at transportasyon, pati na ang industriya ng langis na matagal nang nagsilbing matibay at matatag na pundasyon ng buong ekonomiya ng Rusya. Nagsimula ng magdusa ang bumubuo ng halos 1/5 bahagi ng kita ng bansa. Bumaba ng malaki ang produksyon at kita ng langis kamakailan dahil sa sunod-sunod na estratehikong pag-atake ng Ukraine sa mga infrastruktura ng langis tulad ng pipeline at refinery. Lalo pang lalala ang sitwasyon bago ito gumanda. Dagdag pa rito, may 3 salik na magdudulot ng pagtigil ng paglago ng ekonomiya ng Rusya sa hinaharap. Una, nariyan ang epekto ng mga parusa mula sa kanluran. Bagamat hindi agad nagdulot ng malaking epekto ang mga ito noong simula ng digmaan, ang sunod-sunod na mga parusa na ipinatupad sa paglipas ng mga taon ay unti-unting nagdulot ng pinsala habang lumilipas ang panahon. Naibukod nila ang mga bangko at negosyo ng Rusya, kaya naging mas mahal ang pag-aangkat at mahirap ang pagluwas ng produkto. Magpapatuloy ang mga parusa dahil naghahanda na ang European Union at ibang bansa sa susunod na mga hakbang. Naghahanap sila ng bagong paraan para parusahan ang mga oligarko, bangko at opisyal ng gobyerno ng Rusya. Isa pang malaking salik ang kakulangan sa manggagawa. Ang Rusya ay nakakaranas ng matinding kakulangan sa pangunahing sektor ng ekonomiya dahil sa maraming manggagawang namobilisa para sa digmaan. May 1 milyong Ruso ang umalis ng bansa mula nang magsimula ang digmaan. Karamihan sa mga umalis ay kabilang sa pinakamagagaling na kabataang isipan ng Rusya. Karamihan ay mga nagtapos sa kolehiyo na dating nakatulong sa ekonomiya, ngunit ngayon ay namumuhay na para sa sarili. Sa ibang bansa, libo-libong karagdagang Ruso ang nire-recruit at ipinapadala buwan-buwan sa frontline. At marami sa kanila ay hindi na makakauwi. Habang tumatagal ito, mas kaunti ang magiging tao sa Rusya na magtatrabaho sa iba't ibang trabaho na kailangan para mapanatili ang ekonomiya at ang iba't ibang pangunahing sektor nito. Bababa ang bilang ng magsasaka, minero, trabahador sa konstruksyon, truck driver, at logistika operator. At kung hindi makakahanap ang mga negosyo ng mga sanay at may karanasang tao para gawin ang mga kailangang trabaho, marami sa kanila ang mauuwi sa pagsasara. Ang ikatlo at huling salik na negatibong nakakaapekto sa ekonomiya ng Rusya ngayon at sa hinaharap ay ang mataas na antas ng implasyon. Dahil sa sobrang gastos ng Kremlin sa militar, mabilis tumaas ang implasyon sa Rusya. Ang central bank ay gumawa ng mga hakbang upang pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng interest rates. Sa ekonomiya, lahat ng kilos may epekto. Dahil sa record high na interest rates, halos imposibleng mangutang ang mga Ruso at negosyo maliban sa military-industrial complex. Habang mas kaunti ang nakakakuha ng mortgages at credit, bumababa ang paggastos, humihina ang ekonomiya, at bumababa ang kalidad ng buhay. Hindi masosolusyunan ng bagong budget ng Kremlin ang 3 isyong ito sa 2026 at malamang magtagal pa ang mga ito. Mataas pa rin ang interest rates at ang dagdag buwis ay magpapahirap sa sibilyang industriya. Ayon kay Alina Rybakova ng Peterson Institute for International Economics. Kasabay nito, maraming Ruso ang umaasa ngayon sa ekonomiya ng military-industrial complex. Kaya, kahit na magsikap ang Kremlin na bawasan ang pondo ng Estado para sa sektor ng depensa bilang pagtatangka na tapusin ang digmaan, sa gayon, magdudulot din ang desisyong iyon ng malalaking krisis. Ikinumpara ng ekonomista ang sitwasyon ngayon sa pandaigdigang krisis pinansyal ng 2008 nang tuluyang bumagsak ang real estate bubble sa United States
nagdulot ito ng pandaigdigang sakunang pang-ekonomiya. Sa Rusya, military-industrial complex, hindi real estate. Ang labis na kumukuha ng pondo at yaman. Dahil nahatak sa industriyang ito ang maraming manggagawa, nagkukulang ng tao at yaman ang ibang sibilyang sektor. Nagbabala si Rybakova at iba pa na kailangang kontrolin ang military-industrial complex sa takdang panahon. Pero kailanman mangyari iyon, halos tiyak na susunod ang isang resesyon. Kinumpirma ito ni Alexander Kuzmin, pinuno ng sentrong pang-ekonomiya sa Rusya. Inilarawan niya ang kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya bilang isang uri ng catch-22 na sitwasyon at idinagdag na mahirap itong malampasan at hindi malinaw kung paano ito pamahalaan. Umaasa na ngayon ang Rusya sa military-industrial complex para mabuhay. Pero unti-unti rin nitong sinisira ang sariling ekonomiya. Walang paraan palabas. Walang malinaw na landas o plano na magdadala sa isang balanseng at kayang pamahala ang resulta. Ano man ang gawin ng Rusya, tiyak na may sakuna at hindi maiiwasang resesyon. Kapag dumating ang resesyon, haharap ang Kremlin sa mas malalaking problema gaya ng bawas sa produksyon, kita, pagtaas ng unemployment at pagbawas ng sahod sa lahat ng sektor. Malalaman ng mga mamamayang Ruso na mas mahina at mas mahirap sila kaysa inaakala nila. Marami ang nakikita ang ugnayan ng digmaan at lumalalang kalagayan, kaya sinisisi nila ang mga problema kay Pangulong Putin. Ito ay isang bagay na matagal nang ipinapahayag ng mga eksperto. Mula nang magsimula ang digmaan, may mga usap-usapan na tungkol sa nalalapit o hindi maiiwasang resesyon sa Russia. Pero maraming analyst ang inaasahan na mangyayari ito dahil sa mga parusa at pagyeyelo ng mga dayuhang ari-arian. Sa madaling salita, inaasahan nila na ang kanluran ang epektibong magpapataw ng resesyon sa Russia. Sa halip, kung magka-resesyon, ito ay direktang resulta ng kapabayaan, kayabangan, at maling paghusga ni Putin at ng Kremlin. Halos walang duda ngayon na darating ang resesyon. Ang natitirang mga tanong na lang ay kailan ito mangyayari at gaano ito kalala. Sabi ni Rybakova, nakaasa rin ito sa Kremlin. Habang dumarami ang pera sa defense complex, lumalaki ang bula at lalong lumalala ang epekto nito. Kasabay nito, ang tuloy-tuloy na paggastos sa militar ang tanging paraan para bahagyang mapigil ang resesyon. Muli, ito ang catch-22 na sitwasyon ayon kay Kuzmin. Nasa hukay na walang labasan. Plano lang ng Rusya ay patuloy na maghukay. Ang tanging ibang paraan para maging bahagyang hindi ganoon kadramatiko ang sitwasyon para sa Kremlin ay kung magagawa nitong mapagaan ang ilan sa mga ipinataw na parusa laban dito. Kung magagawa nila iyon, ayon kay Baranov, mas madali sanang makakaalpas ang Kremlin mula sa kasalukuyang sitwasyon dahil muli nitong magagawang makipagkalakalan sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Mapapabuti ang pag-export at makakapag-angkat din ng mga kinakailangang produkto at serbisyo. Kapag mas maraming pera ang pumapasok mula ibang bansa, pwedeng gumaan ang pressure sa ibang sektor. Pero para mangyari iyon, dapat pumayag ang Kremlin sa tigil putukan o mapayapang pagtatapos ng digmaan na kapaki-pakinabang sa lahat. Sa ngayon, halos wala silang ipinapakitang interes dyan dahil sina Putin at iba pang opisyal ng Kremlin ay tinatanggihan ang lahat ng pagkakataon na makipag-usap sa isang Ukrainian na presidente. Nagpulong sina Vladimir Zelensky at iba pang leader ng mundo para talakayin ang detalye ng tunay na kasunduan sa kapayapaan. Kaya nagpapatuloy ang digmaan at lalo pang bumabagsak ang ekonomiya ng Russia, papalapit sa ganap na kaguluhan. Ngayon, malalaman mo kung paano ang humihinang ekonomiya at mabagal na pag-usad sa frontline ay nagpapahina sa kapangyarihan ni Putin. Sa bidyong ito, aalamin natin kung paano hinaharap ng Pangulong Ruso ang pinakamalaking hamon niya matapos ang 25 taon sa pamumuno. Panoorin ang bidyong ito para makita kung paano, kahit malalapit na kaalyado at malalaking taga-suporta ni Putin, ay nagsimulang tumalikod sa kanya. Isang host ng Russian State Television ang umamin na hindi kayang pabagsakin ang Ukraine. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications para agad mong malaman ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine, pati na rin iba pang labanan sa mundo.